I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Hello po mga kabayan, mga kalingap, kumusta po kayo? Magandang buhay, Analisa Reality Vlog. Bago po ako mag-reaction dito sa kalingap, allow me first to express my empathy dito po kay Kuya Buknoy. Napanood ko po yung kanyang upload na video. Alam naman ho natin, karamihan dyan mga nakasuporta, nakasubscribe sa akin kung sino si Kuya Buknoy. Siyempre, dama ko ang kanilang pinagdadaanan, at mayroon din naman ho tayong kalayaan, freedom of speech, kalayaan sa pananalita, kung ano man ang nais natin i-voice out, ipahayag na support, pangunawa doon sa mga sitwasyon na nangyari. So bago yun, maraming salamat and welcome po to my new subscribers, mga silent viewers, commenters, mga nagsishare, nagla-like, mga hindi po nag-skip ng ads, maraming salamat po sa inyo. So, gaya ng sinabi ko, na yung nangyari kay Kuya Buknoy, alam mo natin na sa ngayon meron siyang pinagdadaanan. Cancer survivor siya at minsan umaatake yung kanyang sakit. So, nagulat ho ako doon sa aking napanood na umalis na pala sila sa Falcon. Wala na sila doon. At nasabi po doon ng kanyang anak, si Denden, na yung reason talaga is emergency. Akala ko kung anong emergency. Dahil may titira na daw doon. Panoorin nyo na lang po sa channel ni Kagwang Buknoy Official para support na rin ho sa kanila. So, ganun po talaga, pag hindi mo sarili yung bahay, wala kang magagawa. Pag kinakailangan ng gamitin ng may-ari. Kaya lang, nagbalik tanaw ako. Naalala natin noon, mga kababayan, mga kalingap. Ayan, mga dating kasamahan ko sa KBO. Excited tayong lahat nung ipinakita yung Falcon. Kasi sabi nga, para yon sa mga kagwangs. So, itong nangyari ngayon, mahirap, hindi ko ma-absorb pa sa aking isipan. Kasi si Kuya Buknoy, number one, siya talaga yung nangailangan ng tulong dahil hindi siya makapagtrabaho. Dahil sa kanyang, sa colon niya, di ba, yung niya, inoperahan siya. Hindi siya makapagbuhat ng may bibigat. At the same time, marami sila. Malaking kagaanan financial kung doon sila. Nakita ko yung nilipatan nila, maliit. Para sa kanila na madami. Although, may kusina, may lababo, nandun na yung CR. Diretso lang siya Baba, plus yung mga gamit pa nila ang dami. Pero na lang, think positive tayo. May may purpose si Lord kung bakit nangyari yan, Kuya Buknoy. So ito hong upload ko ngayon, itong video ko ngayon patungkol dito kay Kuya Buknoy is nais ko hong manawagan sa inyo na bisitahin niyo po yung kanyang YouTube channel para masuportahan po natin siya. Isang paraan din to ng pagtulong, huwag po tayo mag-skip ng ads. Kasi ang mahal ng kanyang ano ba yung tawag doon? Sinurse ko siya sa sa Shopee. Ang pangalan is mahal ang isang peraso Ayan, colostomy bag. So, nag-mention siya doon kung anong size kasi nagtanong si Boss Dave. So, 45mm ang niya, Surgitech brand. So, ito yung request ko sa inyo, mga kababayan. Pag napanood nyo to, in support po kay Kuya Buknoy, pakibisita nyo po yung kanyang YouTube channel para panoorin nyo po yung kanilang mga upload, family upload, vlog nila, pa makatulong ho tayo, huwag po tayo mag-skip ng ads. Ganun din po yung ginagawa ko pag meron ho akong time, pinanonood ko po yun at hindi ako nag-skip ng ads. So, pwede naman ako mag-comment doon, pero mas pinili kong i-vlog na lang kasi meron naman akong YouTube channel. So, kung sakasakali man, hindi ho ako mangangako, syempre may manonood, merong hindi mag-skip ng ads. After a month po, kung ipapakita ko sa inyo kung meron siyang pumasok na revenue, kung may nanood, i-share ko po, ibibigay ko kay Kuya Buknoy, lahat yun. Ipapakita ko po sa inyo. Tingnan nyo na lang dyan, pag nag 1 month na, matiko, sisilipin natin kung ilan. Kasi wala rin naman akong kakayanan pa na tumulong
ng direkta na padadalhan ng pera para makabili ng, ayan, yung colostomy bag niya. Kasi importante, naawa ko dun nung sinabi na hinuhugasan para gamitin uli. Na supposed to be dapat disposable yun. Pasintabi po sa mga kumakain, So yun lang, naawa ko kay Kuya Buknoy. At nabanggit din niya doon na nais niya, syempre kasama ng pamilya niya, na umuwi ng probinsya para yung sa sariwang hangin. At saka isa pa, pag doon sila sa probinsya, mas makakalis yung kanilang gastusin kasi hindi sila mangungupahan. Siguro doon sa bahay ng nanay niya muna pansamantala. Sana nga, pagpreho natin na may tumulong kay Kuya Buknoy sa pamilya nila na malaki ang pamasahe, ang layo nila diba? Excuse me. At saka may time pa naman, baka syempre nag-aaral yung mga bata dyan sa sa Caloocan. Baka God willing sa bakasyon, baka pag-desisyon sila, buong pamilya, kasi maganda na yung panahon pag summer, baka umuwi na lang sila. Sana, kasi mahirap yung ganyan na gusto mo man umuwi, wala kang pamasahe. Isa-isang tao lang, mahirap nang mag-provide ng pamasahe mo sa sobrang layo ng probinsya nila. How much more is ilan sila, buong pamilya. So, tiyaga lang Kuya Buknoy. Hindi ka pababayaan ng mga nagmamahal sa'yo. Maraming manonood sa'yo mga upload, tuloy-tuloy lang. Alam kong mahirap yan kasi syempre ang load. Mag-load ka ng 300, saglit lang yan. Yung data mo, mauubos ka agad. Sana din pagpreho natin na habang nasa Maynila sila, habang nandyan sa Caloocan, mayroong mag-sponsor. Kahit makapagpalagay sila ng wifi, meron namang yung only 1599. Kasi ganun kami sa bahay Isang buwan naka-only na yun. Marami na makakagamit. So, kahit pang-upload lang nila sana, diba? Kaysa naman gagastos sila araw-araw, pang-upload. Di mahirapan. Siyempre, pagkain na lang nila yun. Diba? Nakakalungkot na kung iisipin talaga, sa kalooban na ang katulad nila, Kuya Buknoy, on the spot, kailangan ma-squat. Ganon talaga kasi hindi sarili. Pero sige lang, ito yung mensahe ko sa mga anak ni Kuya Buknoy, lalo kila Denden, yung malalaki na. Kay Denden, mag-aral ka mabuti, sana tuloy-tuloy para pagdating ng araw makatulong ka sa pamilya ninyo. Tapos yung mga kapatid pang mga lalaki, gamitin ninyong inspirasyon yung mga nangyari sa inyo ngayon. Dahil diyan kayo magpupursige. Dahil nakadanas kayo ng hirap. Basta gawin yung positibo yung mga nangyari ngayon. Maging matatag kayo. Lalo na kay Ate Mingay. Na din ako sa kanila. Sila lahat naman tayo nakakaramdam ng hindi maganda sa katawan. Pero alam naman natin na madalas nahihilo si Ate Mingay. Tapos ayan pa si Kuya Buknoy. Kailan lang din, di ba? Na siya, pa-check up sa hospital. Laban lang kayo Kuya Buknoy. Mahal kayo na ating Panginoon. Basta pakatatag lang kayo. Kapit kamay buong pamilya ninyo kasi yun lang talaga ang magtutulungan. Kayo lang. Matimbang talaga yung dugo kaysa sa tubig. Kahit ipikit pa natin yan. Pero syempre, ganun talaga. Sinusubok. Mabuti nga nakakita kagad sila ng malilipatan kahit ganun. At least, sa tulong din naman nila kay B.O., may YouTube channel na. Pagtiyagaan nyo na lang talaga yung Kuya Buknoy kasi yun lang ang magiging source of income ninyo sa ngayon. Mahirap talaga lalo't may mga estudyante yung allowance araw-araw. Pagkain nila araw-araw. Ang hirap nun. Akala ko lang talaga na dahil nakagwang sila, mayroon talaga sila. Nandun sa kanila, doon sila pwesto. Pero, syempre may priorities. Nandun na yung kailangan na ng may-ari. That's life. Bless ni Lord, Kuya Buknoy, ang iyong YouTube channel. Tataas ang views mo, basta maging ka lang, makatotohanan. Pag nag-upload ka, yung totoo lang ng mga nangyayari sa buhay. Kasi, nagiging aral yan, tapos yung iba nakaka-relate. Kaysa naman scripted, di ba? Basta yung totoong nangyayari sa buhay nyo, share nyo lang. Maraming makikisimpatya sa iyo at sa inyong pamilya at makakaunawa. Sa sipag-sipag lang. Makakaraos din kayo. Buti nga, yung bunso ninyo, malaki na Diba? So, nandyan naman na yung ibang anak nyo, nakakatulong na yata yung panganay. Kung nagtatrabaho na ba yun o nag-aaral. At saka
Thankful din kasi nakita na natin yung kanilang panganay na anak si Jamela. Nasensya na kayo, isiningit ko to. Dahil naunawaan ko yung kalagayan ni Kuya Buknoy. Nangyari din ho sa amin yan noon. Nung bago pa lang kami na mag-asawa, 2 pa lang anak namin. Nakikitira sa kamag-anak, nangungupahan. Kaya alam mo yung pakiramdam na paalisin ka na talaga kahit sabihin mo, pag-usapan muna natin to kasi ganito, maghahanap pa kami. Ay wala nang pag-uusapan. So oras mismo, hanap kami ng bahay, ng upahan, nakiusap kung saan-saan. So sabi ko, sa Maynila yun, doon kami sa sa Caloocan. Diyan sa Barangay 175 kasi diyan lumaki yung asawa ko. Ngayon, andun na kami sa nanay niya, sa asawa ko sa Bienan. Wala na magpapaalis sa amin doon. Wala pa kami sariling bahay pero mayroon na kaming lupa. Kuya Buknoy, pagkatatag lang kayo, naintindihan ko at nararamdaman ko ang inyong malungkot. Malungkot talaga yan. Sabi ko, ano ba yan? Magpapasko na. Magbabagong taon. Yung tipong, hindi ba pwedeng after New Year na lang lumipat? Talaga, wala tayong magagawa kasi hindi naman sa atin yun at nakikitira lang talaga sila. Kaya shoutout sa inyong lahat, yung mga nandiyan pa na mga naiwan. Isip-isip na rin kayo, baka mamaya bigla kayong magulat. Kailanganin na rin yung lugar ninyo. Pasensya na, nag-real talk lang ako kasi itong nangyari kila Kuya Buknoy. Naasahan ba yan? Diba hindi? Kasi noon nung tinatanong, paalisin na sila, diba? Pasensya na, totoo naman to. Tapos, kinausap silang lahat, buong pamilya ni Kuya Buknoy. Tinanong yung mga bata, sila din sumagot. Gusto nila sa Falcon pa rin kasi alam nila ang sitwasyon na hindi nila pa kaya mangupahan. Pero ngayon, mapipilitan na sila nandun na. Mabuti ka mo, 3,500 lang daw yung upa. Nabanggit po doon sa vlog. Kuya Buknoy, huwag kang mag-alala at maraming susuporta sa'yo. Sa channel mo, maraming manonood. Tuloy-tuloy lang yung pag-upload. Pagpe-pray ko rin ho, Kuya, dahil ito lang ang pwede kong maitulong sa'yo na sana mahipuin si Lord na isang kababayan natin na may kakayanan na tulungan ang pamilya ninyo na makapag-umpisa, makauwi ng probinsya kung saan kayo komportableng maninirahan na mag-anak. So yun lang yung sa akin. Maraming salamat po. Hanggang dito na muna. Ang shoutout po sa inyong lahat. Hindi muna ako magbibigay ng individual shoutout dahil isiningit ko lang ho ito. Dahil hindi ko mapapalampas Naawa ko kay Kuya Buknoy. Ganun talaga. Ingat na lang po kayo, Kuya, at ang buong pamilya mo, kila Ate Mingay. So hanggang dito na muna ako. To God be the glory.